Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 3, Week 5, Akdang Impormatibo. Bumuo ng 2 hanggang 3 pangungusap batay sa napiling larawan. Narito ang mga larawan. Unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Ikaapat na larawan. Paskilatis. Basahin ang 2 salitang ipinaskil sa pitsara. Global warming at global warning. Isulat ang iyong sariling ideya o batayang kaalaman tungkol sa 2 salitang ito. Ipaskil ang iyong sagot sa pitsara. Pagkatapos, suriin o kilatisin mo ang iyong sagot. Tukuyin kung alin sa iyong mga ideya ang tama, alin ang dapat baguhin, at bakit. Global warming, global warning. Tamang baybay. Isa sa mga paraan sa pagpapalawak ng talasalitaan ay ang kalaman sa wastong baybay ng mga salitang hiram. Buuin ang mga bokabularyo ayon sa salin nito sa Filipino. Isulat sapat lang ang titik na kulang. Gawing gabay ang nasa ibabang bahagi na nasa panaklong. Malalaking tipak ng yelo. Glacier. Dami ng tubig ulan. Rain volume. Pag-init ng mundo. Global warming. Banta sa ating mundo. Global warning. Malakas na bagyo. Super typhoon. Kaugnay na paksa bilang isa, pagbasa sa balitang lathalain. MMK, maalaala mo kaya ang maaaring mangyari sa mga ito? Gamit ang dati mo ng karanasan o kaalaman, ilarawan kung ano ang maaaring mangyari sa sumusunod na sitwasyon. Patuloy na pagsunog ng basura. Patuloy na pagputol ng mga puno. Patuloy na pagtatapon ng basura kung saan-saan. Halina't magbasa. Global warming, global warning. Ni Maria Fe Hicana. Usapin ng bawat bansa ngayon ang tungkol sa global warming o ang pag-init ng mundo. Matagal na itong pinagtutuunan ng pansin ng bawat bansa sa kanilang pagpupulong sa United Nations. Ang nararanasang pagtaas ng temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo ay isa lamang resulta ng pag-init ng mundo. Ito ay nagsimulang maranasan nitong mga nakaraang dekada. Ang terminolohiyang ito ay dulot ng isang tiyak na mas malawak na katagang pagbabago sa klima o mas kilala sa tawag na climate change. Kung minsan ay mabilis ang pagbabago ng panahon, init-lamig ngayon at maya-maya na may lamig-init. Ang katamtamang pandaigdigang temperatura ay tumataas ng 0.6 plus and negative 0.2 degrees Celsius o 1.1 plus and negative 0.4 degrees Fahrenheit sa loob ng ika-20 siglo. Ayon sa maagham na pag-aaral, lumitaw na ang pag-init ng daigdig sa huling 50 taon ay likha ng tao. Ang punot dulo ng global warming ay may kinalaman sa pagtaas ng level ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases na bunga ng pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis, pagkakalbo ng mga kagubatan, pagkatuyo ng sakahan at iba pang kagagawan ng mga tao.
Alam mo bang ang pagtaas ng pandaigdigang temperatura ay nagdudulot ng malaking pagbabago, kasama rito ang pagtaas ng karaniwang level ng dagat at pagbabago sa volume o dami ng ulan. Ang mga pagbabagong ito ay nagiging sanhit bunga ng pagdalas ng malalakas na bagyo o tinatawag ding super typhoon, buhawi, malawakang pagbaha, tagtuyot at bugso ng init o heat waves. Dahil din sa pagbabago ng klima ng mundo, may mga bagong sakit na naglipa na sa ngayon na dati naman ay wala. Ang mga hayop at kulisap ay apektado rito na nagdadala ng sakit tulad ng dengue at malaria mula sa mga lamok. Malaki ang epekto ng pagbabago ng temperatura sa mga bagong sakit. Natutunaw na rin ang mga yelo sa mga bansang mayelo. Ang pag-init ng mundo ay nagbubunga ng negatibong balanse sa bulto ng bulubunduking yelo o glacier, mas na nagdudulot sa pag-urong ng glacier sa buong daigdig. Dahil dito, ang malalaking tipak ng yelo o glacier ay unti-unti nang nauubos at nawawala at tinataya na ang patuloy na pagtaas ng temperatura ay nangangahulugang pag-urong ng mga glacier sa buong mundo. Ang mabilis na pagkatunaw ng malalaking yelo na ito ay nagdudulot ng mabilis at malakas na pagdaloy ng tubig at kapag patuloy itong nangyari, mauubusan ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng mundo sapagkat dito kumukuha ng panustos na tubig ang mga bansang China, India at halos buong Asya. Sa mga sitwasyong nabanggit, ito ay babala sa ating lahat. Global warming. Bawat isa ay may tungkulin at pananagutan sa ating kalikasan sapagkat ito ay biyaya sa atin ng lumikha. Hindi natin ito dapat abusuhin. Bilang isang bata, lagi mo sanang isipin na may mga batang tulad mo rin na isisilang sa susunod na henerasyon. Kaya nararapat na pagmalasakitan natin ang ating kalikasan. Tanging ito na lamang ang maipapamana natin sa susunod pang salinlahi. Kailangan nating maging utak langgam na hanggat maaga ay naghahanda na para sa hinaharap at hindi utak lamok na walang alam dahil ayaw makialam. Ano ang ibang katawagan sa pag-init ng mundo? Ano ang ibang katawagan sa pag-init ng mundo? Global warming o pagbabago ng klima. Ilan ang itinaas ng pandaigdigang temperatura? Tumaas ito ng 0.6 plus and negative 0.2 degrees Celsius o 1.1 plus and negative 0.4 degrees Fahrenheit sa loob ng ika-20 siglo. Ano-ano ang sanhi ng pag-init ng mundo? Pagtaas ng carbon dioxide at greenhouse gases, pagsunog ng produktong mula sa petrolyong langis, pagkakalbo ng kagubatan, pagkatuyo ng mga sakahan, at iba pang gawa ng tao na nakaaapekto sa kalikasan. Bakit tayo maaaring mauubusan ng supply ng tubig kung patuloy ang pagkatunaw ng mga bulto ng yelo? Dahil ang pag-urong ng mga glacier ay nagpapabilis ng pagdaloy ng tubig. Kapag tuluyang naubos ang malalaking bulto ng yelo, mawawala ang pinagkukunan ng tubig ng maraming bansa tulad ng China, India at iba pang bahagi ng Asya. Ano kaya ang dahilan ng pagkakaroon ng mga bagong sakit? Dahil sa pagbabago ng klima, naaapektuhan ang mga hayop at kulisap na nagdadala ng sakit tulad ng lamok. Mas mabilis silang dumami at kumalat dahil sa pagtaas ng temperatura. Para sa ikalawang araw. Ilahad ang sariling opinyon batay sa mga impormasyon mula sa lathalaing binasa. Gawing gabay ang talahanayan. Global warming, global warning. Pagtaas ng temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo. Lumitaw na ang pag-init ng daigdig. Sa huling 50 taon ay likha ng tao. Isulat ang iyong opinyon sa ikalawang column. Ipaliwanag ang nangyayari sa sitwasyong nakasaad batay sa lathalaing binasa.
Sitwasyon, climate change, greenhouse gases, pagkatunaw ng mga yelo, pagtaas ng temperatura ng mundo. Buuin ang talata batay sa binasang lathalain. Isulat ang sagot sa patlang. Ang balitang lathalain ay tungkol sa patlang. Global warming. Ang pag-init ng mundo ay pinag-uusapan ng mga patlang sa kanilang pagpupulong sa United Nations. Bansa. Ang nararanasang pagtaas ng temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo ay isa lamang resulta ng patlang. Climate change o pagbabago ng klima. Ang katamtamang pandaigdigang patlang ay tumaas ng 0.6 positive and negative 0.2 degrees Celsius o 1.1 plus and negative 0.4 degrees Fahrenheit sa loob ng ika-20 siglo. Temperatura. Ang punot dulo ng global warming ay may kinalaman sa pagtaas ng level ng patlang at iba pang greenhouse gases na bunga ng pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis. Carbon dioxide. Pagkakalbo ng mga kagubatan, pagkatuyo ng sakahan at iba pang kagagawan ng mga tao. Kaugnay na paksa bilang 2, pokus ng pandiwa, gamit o instrumental. Basahin ng sumusunod na pangungusap. Ipinamputol niya ng kahoy ang itak. Ang mga bulbunduking tubig ang ipinantustos para sa supply ng tubig sa mga bansa. Ang paggawa ng leaflet tungkol sa pag-aalaga sa kalikasan ang ipinanlaban ko sa paligsahan. Ano ang napansin sa mga nakapulang salita? Ano ang mga pandiwang ginamit sa bawat pangungusap? Paano ito ginamit? Ano ang paksa sa bawat pangungusap? Ano ang mga panlaping ginamit sa bawat pandiwa? Ano kayang pokus ng pandiwa ang ginamit sa bawat pangungusap? Pokus na gamit o instrumental. Ang pokus ng pandiwa kung ang paksa o simuno ng pangungusap ay ang kagamitang ginamit sa pagsasagawa ng kilos ng pandiwa. Ang paksa ng pokus na ito ay sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ang mga panlaping ginagamit ay ipam. Halimbawa, sinubok niyang ipanunog ang mga dahong tuyo. Ginamit niya ang pera upang maipamuhunan ng mga taong nasalanta ng bagyo. Humanap ng kapareha at sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang pagkaunawa mo sa pokus, kagamitan o instrumental ng pandiwa? Ano ang tanong na sinasagot sa pokus instrumental? Ano-ano ang karaniwang panlapi ang ginagamit sa pokus kagamitan ng pandiwa? Magbigay ng tig-2 halimbawa ng pokus instrumental o pokus kagamitan. Bilugan ng pokus kagamitan o instrumental sa bawat pangungusap at guhitan ang paksang ginamit. Ipinamahagi niya ang mga donasyon sa mga nasalanta ng baha. Mga donasyon. Ipinanali niya ang mga baging ng kahoy sa halip na plastik. Mga baging ng kahoy. Ipinanghukay niya ang tsinelas sa bultong yelo. Tsinelas. Ipinampunas ko ang mga sirang damit kaysa tissue para makatulong sa patuloy na pag-init ng mundo. Mga sirang damit. Ang malasakit sa kalikasan ang maipanlalaban ko sa usapin ng pag-init ng mundo. Malasakit sa kalikasan. Sumulat ng 5 pangungusap na may pokus, gamit o instrumental. Gawing gabay ang pandiwang nakasaad. Maipambili.
ipambukas, ipinansara, ipanlaban, ipanregalo. Para sa ikatlong araw, ilahad muli ang binasang balitang lathalain ayon sa sarili mong pagkaunawa. Tiyaking ito ay bubuuin lamang ng 12 pangungusap. Huwag kalimutang itala ang mahalagang impormasyon ukol dito. May 15 minuto lamang para gawin ito. Ilahad ang mahalagang salita o konsepto na dapat tandaan sa focus instrumental o kagamitan. Paano mo maipapakita ang malasakit mo sa ating kalikasan? Ano-ano ang maaari mong gawin upang mabawasan ang pag-init ng ating mundo? Ipaliwanag. Bilang mag-aaral, magsalaysay ng iyong ginagawa upang makatulong na mabawasan ng global warming. Humandang ibahagi ito sa klase. Para sa ika-4 na araw, sagutin ang mga tanong batay sa binasang balita. Isulat ang sagot sapat lang. Ano ang paksa ng binasang lathalain? Isa-isahin ang mga dulot ng global warming. Ano ang pangunahing sanhi ng global warming? Saan nagmula ang greenhouse gases? Paano nakakaapekto ang pag-init ng mundo sa mga glacier mass? Basahin ang bawat pangungusap at bilugan ng focus instrumental at guhitan ng paksa. Pagkatapos gamitin ng pandiwa sa sariling pangungusap. Ipinambungkal niya ng lupa ang napulot niyang matulis na kahoy. Matulis na kahoy. Ipinambungkal niya ng lupa. Ang mga tuyong dahon ang ipinampuno niya sa balon ng hukay. Ang mga bagong sakit ang ipinaghina ng loob niya. Ang super typhoon ang ipinanakot sa mga mamamayan. Makabagong teknolohiya ang ipinangkakalbo sa kagubatan. Panoorin ang 3-dimensional animation tungkol sa climate change at ang pag-init ng mundo. Ibigay ang kahulugan ng mga terminolohiyang nakasaad batay sa pinanood. Klima, panahon, greenhouse, greenhouse gases, climate change. Sa kwaderno, isalaysay kung paano nagaganap ang greenhouse effect batay sa pinanood na 3D animation tungkol sa pagbabago ng klima, sikaping makasulat ng 5 hanggang 7 pangungusap. Suriing mabuti ang mga datos na nakasaad sa iyong library card sa paaralan. Pag-aralan ito at humanda sa susunod na talakayan.